sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Nuda Biritas, 4 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, kumusta maing hapon? Ang atong dagan sa panahon karong mga oras sa galimuyong ang palibot talithi panalagsa na ay mga panahon nga mukusog-kusog lugar, no, maguwang sa taligsik or talithi o makabasa gyud noon o magakumpiyansa ka ay siguro hilantan ka pa simba ko ipalayo lang gyud tana kay bag-o pa ta nag-celebrate sa Christmas kapoy na kaayo mag tan-aw ta sa atong mga membros pamilya nga nagasangkiig, di ba? So sa tanan nga naminaw karon ang weather forecast good kaganina masabot na to nga init pero sa pagkakaroon mura og dili init part, no, nga atong palibot dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, may pagkabugnaw-bugnaw mo na ato nga nakita. So agi pagbukas dinhi sa ato nga tulumanon, gusto ko lang ipainumdum sa ato mga suki nga nagsunod dinhi sa ato nga programa. Bukas kining atong programa pinagi sa ato ang mga pautana nga atong pagatagdon gikan sa atong mga sukit nga nato nga mga tigpaminaw, no, ilabi na sa naka-Facebook, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga tuwa sa lagyo nga mga dapit nga gusto sila nga magapadangat sa pautana ni ay mga available nga mga contact number diha kaninyo. Number 1, 0927 0926 slide o 0926 di wala bay bula di karon 0926 7702 557. Okay, ako balik ko na 0926 7702 557. Ikaduha 0917 704-3210. Akong balik ko na 0917-704-3210. Dayong sa Facebook, ha? Ilabi na sa atong mga suki, maing hapon ninyo, good afternoon. Ilabi na sa atong mga karaan, mga lunod patay o mga bag-o na to nga mga suking tigpaminaw nga nagsunod dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa. Salamat gyud kaayo. Kay baw ko nga tugnaw-tugnaw ang palibot dinhi sa atoa o normal, no? Normal man ni kay kagani na palabuntag pasabot gikas pag-asa nga mga kabukirang bahin ilabi na sa Caraga region kusog-kusog ang pagbundak sa uwan. So ni Katay ni abot dito sa probinsya sa Bukidnon, unya patugbong ug niya na dinhi sa ato sa nagkalalaing kadaplinan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So dito maglangan part sa unang pangutana nga atong hatagan o pagtagad dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon. Oy, ang atong mga suki na atong mga vloggers, silang Oliver, silang John, silang Rodney, sila ni Suroy-Suroy ni Libs Moto Vlog. Kini nga kumusta man mo, punga siguro mo gabay enjoy, normal gyud na mag-enjoy. Mabagya gani nga kagani na buntag pag tuyok na ko dinhi sa ato sa syudad, nabuntagan ang atong mga kaigsunan og inom, no? Pero mautana ko ba nilang kitkay gainom ba na sila binunta? Binunta kay so na ilang inom na sa kita hinuon nga naata sa dili pagyud lugar hingpit, no, nga hamugaway ang atong pamahon-pahon ba. Oo. Kining kita na hinuoy kuging mo tagay. Oo.
Mao man ang ato na matigdan, pero di mo ko kapangilabot ninyo, kutob lang sa akong makita, makamaritis magudta. Alright, una nga pautana atong hatagan og pagtagad. Sir Frank, ang titulo sa yuta, okay na ha, nga mga pautana, wa pa ko'y nadawat diri gikan sa sa available nga linya sa 0926 o sa 0917. So direta mudagan sa mga walk-in nga mga pautana nga gipadangat dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon. Alright. And so ni ana Sir Frank, ang titulo sa yuta sa amo ang ginikanan gigunitan sa among iyaan igsuon sa akong papa og dili nila ihatag sa amoa. Sir Frank, unsay imong ihatag na tambag or suggestion? Talagsaon na ni, no? Kay ang titulo siguro ang imong papa wa magakumpiyansa kay basin og balahaan ang inyong gipuy-an ug dili man balahaan fire zone nga area, delikado nga masunog unya simbako ang inyoha nga titulo sa yuta. Gapanagana silbi, no? Gapanagana kay gusto niya nga safe, dili pareha sa naitabo na ito nga 2011 kung wa ko masayop nga daghang mga titulo sa yuta ang ipang-anod gumikan sa baha nga ato na sinatin itong mga panahon na gumikan sa bagyong Sindong. So gapaniguro siguro po da siya. Basin, ang ubang ani butas kisame. Naibawaan ako ibutang sa kisame. Pero pareha panalitan atong katalagman atong nasinati dinhi sa atong dakbayan. Sindong way pili to. So hastang kisame anod yun. Padpad sa kawalaan ng atong titulo sa yuta. Kini karon ang iyang titulo sa yuta siyang papa to gibilin sa gihatag kadiyot lang gigunitan sa among iyaan igsuon sa akong papa og dili nila ihatag sa amoa. Sir Frank, unsa imong ikahatag nga tambag or suggestion? Istoryan sa nato, no? Tiya, paminaw sa tiya ha, magmaritis ata. Katubang titulo siyuta ni Papa ba, nibawaan ako nga naan nimo, pwede ba among kuhaon to tiya? Nana ba? Nana ba? Pero kung magbagahi si tiya, no? For unknown reason. Sa may makuha po ni tiya o tuwa siya gabantay na namoy gawid sa maong certificate of title. Gawas lugar na og manganak og lain pang titulo na pwede nga mag-interesta niya na. Si tiya nga mo'y naghipos, naghawid sa mong titulo siya, wag siya makuha na. Bisan pag-unsaon niya. Gawas og iyang negosyohon nga, mahimo man pero magbayad sad mo. Ay gaba ra po ni tiya og mauna ang iyang pagabuhaton. And so, kung magmagahe, no, apan continuing pleadings o request nga kuhaon ninyo ang maong titulo sa yuta, wanang kita laing mahimo nini. Mudangop na gyud ta isang at nato ni sa korte. Mudangop tag abogado, magpatabang ta aron nga mapugos ang ato ang tiya sa pagpasurinder sa mao nga titulo sa yuta in your possession. In other words, mag-file ta, no, for the surrender of the certificate of title in your favor. Sa mga magsuon silbi, mga sumusunod. Aron sa ingon nga ang korte mo isyu og order. Mo isyu siya og usa ka mando nga kinahanglan mauni ihatag pagbalik ang maong titulo siyuta kay di man na inyo nganong gitipigan man na ninyo. Ang ako lang nga kabalakan kay basin og nagbuhat-buhat og SPA unya giprenda. Mao gina ang ato ang mga kabalaka. Wa ko lugar maghimo og senaryo para nga tugkan mo hubag-hubag diha mabalaka mo, pero basin ba kay uso na mo manggod karon ang scam part. Grabe, ako ngani naigo ngani ko. May ngani kay wa ko mudugo. Kay nakanuna naman dayon ko nga, gipaybaw na madikos tag-iya nini nga wala din nga kuha na, gikawat na ang iyang Facebook. Na-discoveryhan gyud nako, sakto gyud ko. Kay dangtan og pipila ka oras ga binastos na.
O gabinastos na. So may ngani nakabantay ko. May ngani kay nakabantay ko. So therefore dili imposible kining usahay dalikdik ko ng atong mga pangununa kay basin og mabot or basin na prinda na sa lain using the fictitious nga SPA si kwate mo. So ang ayan lang og timing lang karong mga panahon na nga inyo ning i-insister nga kwaon bawion yon ang maong certificate of title kay nganong naaman pud na sa iyang posisyon. So you have to ask the court to surrender the certificate of title in your favor. Okay? Dili man na siya adversarial. O igo ka man lang maghangyo, mangayo ka lang order sa korte nga manduan katong imong ante nga ikuan. Iuli ang maong certificate of title. Gisalig lang gud taon to eh. O nga siguro ingon siguro sa inyong papa te hipusa sa ni kaya mura magbalaan imong balay din si bako og mutikwang ni imong balay na disgrasya atong certificate of title. Di ba? Sige. Oy, good afternoon ni Ma'am Faye Mondia. Sus present kini si Ma'am Faye. May ngapon Sir Frank, back to the woods. Nasad ko. Grabe ang rain. Pagbiyahe na mo kaganina. Kusog-kusog yun di ay, no? Hantod din kusog gihapon ang rain. Matod pa ni Ma'am Faye Mondia. Ma'am Faye, relax ka lang, no? Murag tugnaw, may imagine ako, tugnaw ng inyong bukid diha. Gwapo kayo ang temperature sa katugnaw, no? Maniguro lantang ang atong mga o doon na kay hayupan, doon na kaplitay kanding na ato gitong pasilungan. O importante na kay kanang kanding, ingon sila kandingon. Naku, nganong ganagaan man ni kandingon kay ako sahay naipanahon nga bata pa ko, elementary pa ko part, no? Kay baw ka diha sa bukid. Naigitawag na mo nga tunggo, kanang tunggo mao na ang mga bato ba, no? Mga bato nga ang itsura na mura og kawa nga kun panahon nga mag-uwan puno. Oo, nya ganaha nga mligo na nga tugnaw. Ingnon dit kandingon gini bata mao na. So kato mga kanding karon nga na-expose sa uwan sukad pa kaganina. Hala, pasilungin na kay mo tiabaw kanunay ng kanding na gumikan sa katugnaw. So si Ma'am Faye, og doon na siya mga kandingan diha. Hipuson na to. Manugo tada Ma'am Faye, ayaw ka na. No? Manugo ka na. Alright, good afternoon po ni Wero Tan. Ingon pa niya. Hoy, Merry Christmas ni mo diha. Ina si Sandro. Mr. Sandro, good afternoon and Merry Christmas to you. No? Including of course kang Wero Tan. Alright, ingon siya, Sir, maing hapon, regards ko sa jacket og Happy New Year. Oy, nakadumdum pag yun siya, murag, makonsensyahan mo na. Alright, nala sige, padayon ta. Next nga pangutana. Unsaon pagbahin, Sir Frank, ang scheduled, ang excluded property in kaso mamatay na ang bana or asawa. Tiknota, kay ato ra baning na isgutan, exclusive property. Unsaon pagbahin, Sir Frank, ang excluded property? Exclusive siya. Pag-ingon og excluded, it means nga, it has to be excluded, no? In the liquidation of the conjugal property. Way duha-duha, basig maoni ang pasabot niya. In kaso mamatay na ang bana, daan palagi ko sa ato paliquidation, no? Or asawa, lahi ba siya nga paagi pagbahin sa conjugal property? Anto ba, yes. Lahi gigayo. Now, ako lipay po ko nga inyo ning nasubli kay murag ako naman ning nalakbitan itong nangaging mga kapanahonan. Bag-o magod ni nga pamaagi sa pagtratar sa mga property part, no? O klaro kini sa atong family code. Oo. Unsa inabutan diya sa family code? Sa atong family code sa pagkakaron, gi-emphasize ang exclusive property. Managlahi ni sa conjugal, no? Conjugal property or mahimo sa partnership of gains, mahimo sa complete separation of property.
depende lang sa inyong prenuptial agreement. Okay? And so, ang exclusive property, bisan kamo og dunay prenuptial agreement, mo exist gyapon na siya. Kay ang kapilian lang sa prenuptial agreement tulo. Number 1, ang absolute community of property. Diba? Sunod, ang gitawag na to og partnership of gains. Unyang ikatulo, ang complete separation of property. Dinhi, tulo ang atong kapilian part. Na, kung mag-iskot kita og exclusive property, lahi ang dagway niya na. Now, sa conjugal property, di man problema ang pagbahay ni ana, labi na kung magkakauyon diretso ang mga anak o surviving spouse. Sa exclusive property, mo ni magkakaitabo ang ako mga hisgutan, no? Netong nangaging mga pipila ka mga siman akon wa ko baka masayop, no? Bag-o magud ni. Ang exclusive property mao ni ang mga property nga in the possession na hawiran o naa sa control sa tagtungod, panalitan asawa or panalitan bana. Ang asawa panahon sa kaminyoon, nakadawat sila katigayunan or nakadawat siya og donasyon. Nakadawat siya mga hinatag nga mga bililhon nga mga butang panahon sa kaminyoon. So, unsa may status sa mao nga property? Unsa may atong itawag? Mao na siyang gatawgon nato og exclusive property. Okay? So kung exclusive property sa bana or sa asawa man o galing, iya ra gyud na. Wa ka na ilabot, separate and independent ka na sa gatawgon nato og conjugal property. Ang conjugal property mao ni ang mga property nga dala sa kaminyoon ni bana or sa asawa. Alright? Including those nga na-acquire nila panahon sa kaminyoon. And so therefore, it is called conjugal property. Now, karon sa exclusive property, walain makapangilabot niya na si bana ra gayon para sa iyahang na huptan ng mga bahandi or si asawa ra gayon para sa nahuptan niya nga bahandi sa susamang bahin. Okay? And so, wala lang makapangilabot. Ang pautan na I think nadumduman na ako, there was a question related to this, may tungod sa exclusive property. Nakadumdum ko. Doon ay nangutan ng Sir Frank, kanus aman mahimo or makasunod ba, no, ang pautan na makasunod ba ang bana or asawa sa exclusive property? The answer is yes. Oo. Makasunod siya, palitan karon, bana or asawa. Ang asawa namatay na sa exclusive property. Pwede ba ang bana makasunod? The answer is yes. Ato lang na i-explain ngadto-ngadto dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga programa. So, let's go back to the exclusive. Siya na mismo ang ayom-ayom mag-manage tagsa-tagsa nila. Mingon si asawa, madto ko sa farm. Oy, naadi kay farm? Oy. Wadi ka nakadumdum nga hinatag man na ni abahin ko man na hinatag man na ni kuan mo kana mo kini utuod. Si bana pod mibalos pod og istorya madto sa ko kay muduo ako sa ako mga tanaman mo, muduo ako sa ako nga sinda kay ting harvest na ba karong sunod semana. Ha? Naa po di inana ba? Kay ngano man pwede man sila paibugay sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kagolingon without a need of interfering each other. Kay exclusive property man kana siya. Okay? So, ang iha nga pangutana asa nga nito, automatically, unsaon pagbahin Sir Frank ang exclusive property
in kaso mamatay na ang bana, amo mangyapon nga pautana or asawa, lahi ba siya sa pagi sa pagbahin sa conjugal property. Okay. Now, we will now go back to the previous discussion that we have about inheriting the property, the exclusive property sa asawa or sa bana. Kung mamatay na si bana or si asawa part, andi na gabilin siya og 5 ka sako ga exclusive property. Maka-inherit ba ang bana? Maka-inherit ba ang asawa? The answer is yes. Nga naman, ubos sa atong balaod, si bana or si asawa, surviving spouse. Okay? Kung surviving spouse ka, usa ka sa gilakip sa enumeration sa law on succession, ikaw may sumusunod sa exclusive property nga mahimo sa bana or mahimo pod sa asawa. Pero di ka makaklaim na mintras tanto buhi pa. Nga magkaingon ka nga mo kini appeal ko na pagpuyo diha wa kay appeal. Ayha na mo accrue ang imuhang katungod sa pagsunod sa exclusive property isip usa ka surviving spouse sa atong balaod sa succession kung patay na si bana or patay na baka si asawa. Alright. What about or what happened to the conjugal property? Ang conjugal property will continue to exist. Lain na sa nga binahinay. Kaya ang original na sa pagpanagiya sa mga property, mauman ang ilang kinuguhan nilang duha. Munang gitawag og conjugal property. So unsa may mahitabo sa conjugal property? Okay. Ang mahitabo mao nga kung mamatay si bana or si asawa, katunga sa conjugal property ibilin ngadto ni bana nga buhi or ngadto sa asawa nga buhi. Nganuman, conjugal go kana sa ato pa nga si bana nga buhi bahinan gyud kana automatic sumala sa kasaguan sa atong balaod 50% sa iyahang nga conjugal property ibilin ngadto mismo sa buhi nga spouse. Unya ang lain na nga katunga kay 50% man ang iya sa bana nga buhi. So napay nabilin nga 50%. Katong nabilin nga 50%, bahinon to sa mga anak, apil pagayod ang surviving spouse. Ingon na ang pero ay laglabara inyo ulo kung wa mo yuta kay sa inyong maistoryahan na. Maglabad atong ulo ni ana ilabi na kung daghantang property unya naapay mga sumpaki gikan sa mga anak agay wag itay kapaing na. Okay? Na sige. I hope na tinaw to just in case doon na mo mga follow up nga pangutana kaning i-text lang ko gikan ni Imjam. Ultra Frank naay baligya yuta paliton kaha ni nako rights money pero mangutana ko sa mga residente naay nagpuyo og tag 40 years na pero wala man daw naay nagpakita aron mag-claim anang yutaa gani dagko naman kaayo silag mga balay pero rights ra gihapon. Akong pautana asa di ay ta mo verify sa assessor's office bana sir kung kinsa bagayod ang original nga tag-iya na nang maong yuta. Ma'am, sir, maayong hapon nimo diha, no? Para nako opportunity na kana ninyo. Pero ay saglumpat-lumpat sa kalipay. Kay naagoy mga nagvary magud ang rights, good sir, no? Naay rights nga bungas minaro. Oo. Naapoy rights nga mabot ang panahon nga mapanagian ninyo ang yuta. Kon kamo walay bugto nagpuyo sa mao nga yuta.
for about 30 or 40 years, diin ngadto-ngadto maangkon ninyo kadugayan ang free patent gikan sa DENR. Kung gusto ka magpalit og rights, no? Paliton ka ni. So taa sa klaruha usa o kinsa ka nang gapuyo o kinsa ka nang gabaligya. Okay? Unya siguro nimo dili lang rights, ipasecure siya aron di ka magka-problema. Ipasecure siya sa tax declaration. Mangayo siya og tax declaration og asa nimutang ayuta panalitan diha sa mga lungsod. Ibutan talang Opol. So he has to visit the office of the municipal assessors in Opol and then maglukat siya og tax declaration. Alright? To show proof nga ang nag-offer sa pagbaligya nimo ninyo taa in the possession. In the possession. And then he is ready to present proof that he has been staying. He has been there for about 30 or 40 years in the concept of ownership. Mura na gyud siya og tag-iya. Kanang sitwasyon, ma'am, kung mangutana ka nga angayan bang paliton, ako ay advise, palita. Palita. Pero, kanang sitwasyon mo, suggest ko. Pero kung panalitan, gaduda ka, na may mo istorya, labod lang istorya na no? Unya pag-investigate nimo mura og way klaro, ayaw na palita. Ang gusto na ko ipapalit, mao katong although rights lang, pero dugay-dugay na siya nagpuyo sa mong luna sa yuta. Unya nakalukat na siya og tax declaration, nagbuhis na dayon siya sulod sa pipila ka mga katuigan, adverse ang iyaha nga pagpuyo diha, open, continuous, exclusive, uninterrupted, mo ning gipangitas balaod. Kung kining mga elements present ni sa nagtanyag nimo nga maoy or nagbaligya sa mong yuta, dako nga chance nga maimo na. Okay. Actually, ang usual lang to nga magakadunggan nga na ipinilitay sa yuta to ensure na agi certificate of title. Mao maging ang pinaka-importante. Kadi man maglabad imong ulo. Kinigod, kung matimingan ka sa mga marukoy nga mga nagbaligya sa yuta, delikado. Pero kung panalitan maprubahan, sama sa akong gikasulti, di palang dugay, nga ang nag-offer sa pagbaligya sa mong luna sa yuta, na nigulang na diha sa pagpuyo, unya wala sukad, makasukad, nakadumdum siya, nga doon ay naghurumentado, nga papawaon sila, dako nga chance. Nga kanang yuta nga tugadto, imo nang mapanagiya, i-comply lang ang requisitos gikan mismo sa DENR. Kaya naay mga requirements na aya pa nimo makuha o makangkon ka sa titulo sa yuta, pinagi sa residential free patent or agricultural free patent. Okay? Si MJAM ang nangutana. Right na, sige. Si Mang Fimondia. Thank you, sir. Gipauli yun ko, kay ang mga kahayupan, daan palagi ko na agad siya kahayupan, no? Kay ang mga kahayupan, gikumpayan sa nagbantay taon sab. Ang kanding na, naalagi yung kanding, oh. Ay, lami ra ba gining kanding? Ang kanding na bahugan na sad, mga manok, daga kay binuhay si ko Mang Fimondia, oh. Unsa man ang mga manok nimo, ma'am, mga Bisaya pod. Supervision na lang ako, sir. Okay. O Bisaya na. Pag maglatab ra ba ng sabaw sa Bisaya, paglata na to na may bawang ginato nga tambok. Niya dayon og malata na nga ni Mang Fe, muslo daytong unod sa paa, no? Di ba? Ilabi na lundan na to daan og tanglad, probida gayod. Ay, yun na lang ko mag-istorya, kagalaway na ko. Si Ma'am Fimondia, kumplitos Ma'am Fi, kanding, na apay iyahag manok, siya supervision lang. In other words, manghinambid lang si Ma'am Fimondia. Ay, naunsa de ka. Diba, Ma'am Fi?
Amot ang atong imuhang sangay nimo nga ngalan si Ma'am Faye Galupe. Busy siguro siya og timbaya in town sa iyahag mga anak nga tuwa sa Perth, Australia. Okay, nalasig Oliver Ampong Nalwal. Merry Christmas Sir Frank og sa imo diha sa Barangay Hall Carmen, Junjun Maka Senior. O kumusta man mo? Kalabad siguro ulo nyo kay gatagay-tagay mo og pasubra gabi Dili magpalabi, di magpalabi. Kinapa may ugma. O kanagong uban binuntagay para sa akong nakita kaganina. Murabag ilang pagtanaw nga wa na nay ugma pare. Ato ning tiwason pare kay duha na man lang ni kabotilya ang wa mao. O di ba? O ato nang likayan tana. Okay lang kung bata pa ta kay ligon pa atong lawas, makasukol pa ta, no? Sa makaresist pa kita, naa pa man igo nga kusog. Pero pag-abot sa tukmang panahon, may edad ka na, punga-punga ka na. Punga-punga ka na. Okay, nalasigi si Oliver Ampong Nalwal. Kamo kay sige mo sakay sa motor baber. Diba? Sige mo. Katong gi-promo sa MCOR ba? Atuin ninyo dito. Pangutana kung sa bato kay mga milyon-milyon mo lagi ito. Oo. Kay basig maka-enjoy mo na ito sa ipunan. Sa ipunan. Na may plugging na dire. Kajot lang ha. Sige. Junjun Makas. Ako maning gatanahon si Junjun. Sa iya nga Facebook. Usahay makakita ko niya. Di gini mo balibad. Okay. Di gini mo balibad Junjun. Okay, nala. Sige. Thank you. Muna atong sabot, Ma'am Sir Imjam, no? Oo. Tanawa, imbestigahasa. Ha? Maayo yun nga ato ng susihon para di ta magbasol, kay naay mga rights ra gayon. Kay ang original nga tag-iya na di man makahatag sa mga papeles. Panlitan ako. Okay. Gusto na ko nga makasapi ko kay na may akong balay na unya niya pagyulain, di ba? So gusto na ko nga makasapi ko. Pero dili na ko mabaligya, no? In good faith ang mao nga balay og yuta tungod kay wa pa nako ang mga papilis. Wala pa sa kuha. Di ba? Usually matagaan ka sa kumpleto mga documents kung maimpas na nimo ang pagpalit sa maong property. Apan gusto ka mang makakwarta. Kaya gusto nimo ipalit og auto nga wa nay down payment sa pagkakaron. Di ba? So imong ibaligya, rights lang kana siya. Kay dili kumpleto mga papilis. Kay wa pa man niya maimpasi pagbayad. So rights lang. Nya may kinira bang magbaligya ingon na sobra pa sa mga mga broker. Mayo mo tabi. Ay, may mo tabi. Computan ka pa. Mani. Ano na? Nakita ni mo? Ingon na. So, dili ta ngay magakumpiyansa. Kaya kini mga scammer, bantay mo na. No? Na manghuwa mong titulo sa yuta part. Nya, iprenda mo di ay. Grabe karon nga mga enterprising ang atong mga igsuon na to. Very, very enterprising. Okay, sige. Merry Christmas, Sir Frank, og sa imo diha sa Barangay Hulga. Okay, manani ha. Sige. Unsa pa ilaing pangutana? Di pa. Sir Frank, usa ako ka amahan. Nganom dig amahan ka. Kajot. Masakitan, walay trabaho. Masakiton o walay trabaho, dili kay masakitan. Unsa day ka? O gitibi ako, Sir Frank. Pugson ako sa pagsuporta sa among anak. Wala ko'y ikasupport gumikan sa ako ang kahimtang. Isumbong ako sa babae, Sir Frank, unsay akong buhaton. Okay.
Ala, sige. Niya ang solusyon, ha. Kini kung minyo ka, magtiayon silbi, no? So you have the obligation, mutually, you have the obligation to take care of the children, di ba? Ya, tungod ka lagi, kanayabang iyang pangununa, so wa na siya magbali-bali. Gibiyaan niya ang mga anak hasta ang asawa. So kana lang pagbiya, masukod ka na sa interpretation sa Supreme Court, mabasa nila na nga naa kay intent to live, to abandon your duties, to abandon your responsibility as a father. Dili ka na dayon mag-support. Diba? Sumunang isumbong ka. Kay wa ka mag-support, apektado ang mga bata psychologically, financially, physically, emotionally. And therefore, you have to face the reality nga makadawat ka gyud og sumon nga isumbong ka diha mismo sa Fiskalía for such malady nga imong gibiyaan ang imong katungod isip usa ka amahan. Okay. Kini karon nga pangutana. Masakiton siya part. Gitibi kuno siya. Okay lang TV nga flat screen. Labi kay naaraban is buko-buko. Baga man kay TV good. O diba? So doon ay rason, doon ay hinungdan, nga nga di siya makasupport. Kay gitibi man siya, wa may mudawat ni mo. Sumagod ka nang ipang TV o mag-apply og trabaho, pangayuan na silang medical examination, etc. etc. Kung pwede ka pa or pwede ka ba makatrabaho. And therefore, kung panalitan, wa kay ka-support sa imong mga anak, nag-ingon ang Supreme Court, paminaw. Kay gitibir ba, nag-ingon ang Supreme Court sa decision, bag-o pa lang. Nga kung ingon ni man panalitan, nga doon na siya balatian. Ang interpretation sa Supreme Court, wala siya intensyon. Wala siya dautang hunang-huna nga iyang biyaan ang kapangakuhan, isip o sa kaamahan sa mga anak nga dili niya suportahan. Gitibi man siya. Nagingon ang Supreme Court kung walay intention sa usak amahan sa pagmakuli nga dili siya magsuportar sa mga anak kay wa man siya means to live, kay masakiton man siya, dili angay nga pugson ang bana sa pag-support. Munang desisyon sa Supreme Court for lack of intent to avoid providing support ngadto mismo sa mga kabataan. Dili pareha ning ubang mga kaso. Diba? Minyo, palami, naanaday mga anak. Kanya tungod lagi kay dunay lain nga agenda siya ngununa, no? Nang chicks og lain, nang jerjer og lain. So, ang dili madawat nga lack of intent on the part sa amahan. Ngano man, ay naunsa nga lack of intent nga nang chicks man siya. So mapugos gyud siya og pwede siya isumbong sa Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Children. Pusasan gyud na siya. Lahi sa masakiton nga dili gyud kaya nga magtrabaho kay dunay TV nga walay antina nga diha sa buko-buko niya. Now, saon man na pugsod na nimong gihutoy man na sa ubo, mananakod man na nga sakit. So, naloy ang Supreme Court. Pag usisa nila sa pagpresentar sa kaso, nabasa nila nga loy bisan ni. Mura naman ni og si Palito og Dagway, kanato tambok-tambok man ni karumura naman og si Palito. So, it shows nga ang iyang mga barugan non-valid. So, kamo nga mga kabanahan o pugson mo sa inyong mga asawa, pagpatao na lang TV.
Sahod na lang TV kay aron nga dili ka na lugar gokdon sa asawa. Ang pait ko na naamba na. Every now and then, hibawaan sa asawa nga tuad dito ng chicks. Mas gipalabi pa niya katong lain nga chicks kaysa mga bata nga iyang gibiyaan, napasagdan. Emotionally disturb ang mga bata. Kawalay amahan ilang nakita part. Manubag ka. Kini daghan yung mga kaso ingon ini ba? Labi na karon panahon na. Gumika na ng mga Facebook. Halo, nya tubag sa bagay. Halo pod ka. Nanalugan, no? So kadugayan magkakasinabot na sila. Pag magkasinabot na din sila, mang chicks na dayon, biyaan ang legitimate nga wife. Unsa may imuha na nga kapaingnan. So dako kay nga tinuntog binuang. And so therefore, there is a law that protects the welfare sa atong mga kabataan, mga anak na to. Okay. Sige. Klaro na kayo na, oy. Kajot lang ba ha? Sa paning uban. Okay. Kajot lang ha. Doon ay, nakadumdum ko. One time doon ay nangutana. Okay. Katong giingon ako nga shared support. Dinhi sa balaod sa Republic Act 9262 sa recent decision sa Supreme Court wala magpasabot nga kini nga balaod 9262 para lang gayud sa mga kalalakinan or sa mga kabanahan. Sa explanation gikan sa Supreme Court decision na sab niya ang kapangakuhan sa pag-atiman sa mga bata shared kini nga support. Kay diha sa desisyon og sa balaod nga gi-interpret sa Supreme Court, nag-ingon man dito nga any person. Kita na ninyong balaod part, very tricky, no? And exciting at the same time. Katulang nga word nga nabasa nila sa Republic Act 9262 nga naay gibutang dito nga ang manubag sa mga responsibilidad para sa mga kabataan, dili lang sa bana. Gibutang dito any person. Sa ato pa, mahimo nga bana, mahimo nga asawa. And therefore, dili lang ang bana di ay ang angay gukdo ni ini. Apil ang asawa, ilabi na kon. Wapot siya, mag-perform siyang katungdanan, isip usa ka mama o isip usa ka asawa. Kana, klaro na ha? Klaro na kana. Okay, sige, kajot lang ha. Si Sir Filomeno Galion, oy, Merry Christmas ni mo, sir. Dindapita sa, kajot lang, Toronto, Canada. Toronto, Canada na siya. Watching, listening here in Toronto, Canada. Nakalugar o pagpaminaw kay bag-o lang mi dinhi human og celebrar Christmas. Okay. Kumustang Christmas na ninyo diha, sir? Si Sir Filomeno Galion. Kajod lang ha, imagine ako katong akong anak Ontario man dito, Ontario. Murag lagyo man siguro ni sila. Ontario. No. Ang Ontario o kining iyahang Toronto, Canada, I think is part of the Ontario. Dako mangod na ang taon. Oy, di man na parehag kamigin. Sige, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. So, unsa man nagakasinabot na ta. Doon na panalitan mo yung mga question or mga pauntana ay pagduha-duha sa pagpadangat. Ang atong contact number 0926-7702-557 o ang ikaduha ang 0917-704-3210. Adotang ha. Ay gipadala diri pero basiyo. Oo. Gauna siguro iyang hunahuna ba? Ang ako lang nga ipahimagno de kaninyo butang og Nuda Veritas ha.
Kay aron nga sigurado gyud na ang atong mabasa o dili na siya pwedeng atong isalikway lamang. Di ay pangutana lain part. Sir Frank maayong hapon, ang adopted child mabahinan ba sa share oras magbahin na sa mga kabilin? Ay, paminaw mo, kay labi na katong doon na yung mga adopted children. Oo, paminaw mo. Gusto ko nga isgutan ko sabni, kinimao nga pautana, kabahin ni sa mga adopted child. Ang pautana, makasunod ba sila sa mga propiedad or kabilin sa ayahang adopted parents or adopting parents? Morning dako nga pautana. Ako ni iklaro sa makausapa kay istrikto na karon ang balaod na to part. Kinanglan nga kung mag-ingon gud ta og adopted child, dunay formalities nga angay nato nga sundon. Sa nandan god, basta continuing possession of the child, ang atong paminaw na nga adopted na nato siya. Unsay continuing possession of the child? Ang buti pasabot niya na nga ang bata sukad pa sa pagkatao, hantod na nadako na agyan na nagtubo sa adopting parents. Di ba? Kasagaran na magakadunggan na to na. Nga gamay pa, ni ana siya dinhe, hantod na dako na, pa eskwela, nakuma na sa eskwela, etc. etc. Munang gingon nga continuous possession of the status of the child. Okay? Sa ato ang revised penal code, gidili kana actually. Pero wa na to na literally masunod. Daghan ang wa makasunod niya na. Kang ila, pagkatao sa bata, ilahon na dayon, ako na niha, mo kana mo kini, mo kana. Diba, gakadugan na to na. According to the revised penal code, that is against the law. Supak na sa balaod part. Ang atong revised penal code nag-describe niya na nga sitwasyon nga simulation of birth. Okay? And so therefore, it is illegal. Pero daghan sa atong mga kaigsunan na nga murag wala lang. No? Nga naman, wa man siya nag-contest. Wa man siya nagsupak-supak. Alaala ka itong gi-adapt mo reklamo. Pasalamat siya. Nga gipadako, gipa-eskwela, pagyud siya. Di ba? Ingon ni ana. Pero, kung tanawon gyud strictly ang balaod, og doon na gyud magamulo, magtistigos, magreklamo, sugok doon siya sa atong balaod sa revised penal code. Pero wala man. So, mao ning mga tawhana nga naigo sa simulation of birth. Mao ning mga tawhana nga continuous possession of the status of the child nga sila dili pwede makasunod sa pagbinahinay sa kabilin. Kay ang requirement God pag-ingon nga adopted child naay mga formalities nini. Ang pinaka-importante nga mga formalities nga angin atong sundon ubos sa atong family code kinahanglan dunay order gikan mismo sa huwes nga formally gisab-o na diha ang katungod nimo nga ikaw mo'y amahan unya katong adopted child mura na gyud og tinuoray nga adopted son or daughter gumikan sa order sa korte in compliance with the requirement sa atong family code of the Philippines. Ang sagad ko siya nga adopted na ko ni pare. Amo ba? Oo. Pero at the back of our heads, kung aware ka, no? Murag na ay mga kakuwangon. Na ay mga kakuwangan. So, at this early, kung naamo nini nga kahimtang part, no? I-adapt na. Dili man gawa may kontra ka niini. Publicity. Naalay publication requirement. Gamay raman eh. Dili man ni adversarial nga
debate ka pa tubangan mismo sa korte, mao na mo i-prove lang. I-prove lang until such time the court will issue a decision in your favor. Nga maingon ang korte, okay na. Approve. Ingon ang korte. And therefore, legally adopted child na siya. So pag binahin na sa mga property, dili na mahimo siya nga isalikway. Ang iya nga rights to inherit is similar to the legitimate children of his or her father. Tupong sila. Dili pareha na sa mga illegitimate children. Kaya sa pagbinahinay sa mga illegitimate children, only 50% of the legitimate ang ma-inherit sa illegitimate children. Kini tupong ang adopted children. Pareha, equal rights sila. Kuha ninyo. So, going back to the question, kadyot, ano man to? Adere. Maing hapon, ang adopted child mabahinan ba sa share oras magbahin na sa mga kabilin? Case to case. Number one, you have to determine kung naabay formality. Without that, wala. Now, what is the best remedy? Pananglitan si Papa, pananglitan si Mama. Wala makanuna pag-adapt niya formally pinagi sa usa ka court order. Luoy kayo, palangga kayo niya. Di nga ni mo kaon si Mama og panihapon unless moabot ang iyang adopted child gikan sa school. Igon na ka mapinanggaon. Unya karon kay tiguwang na siya, si Mama or si Papa gusto niya nga bahinan. Pwede ba? Why not? Maghimo ka lang og last will and testament. Magbuhat ka. Ingnon nimo dito nga ang akong adopted child bahinan ako para matamnan niya Sibuyasan gamay nga area, mga 100 square meters lang. Pwede ba na? Anong dili gid taon? Di ba? Basta lang nga dili maapektuhan ang legitimate sa uban nga mga heredero. Kaya ba sino niyang maapektuhan? Labi na kung dako ang gi-donate man pananglitan. Gi-donate pinagi sa will and testament. Maapektahan ang ilang legitimate. Bawal sabna. Bawal sabna. Okay? Nalasigi kay mura man og alanganin ta sa oras dinhi sa ato nga pagpanaguban. Si Sir Andrew Maggs, Sir Frank, naay na maligyag yuta, iya lang padatadatahan. Akog igsuon, nakapalit nga igo ra balayan. Nagdaon siya o 50,000. Dayon staggered ra ang kulang. Pero ang resibo ihatag nila, dili man official receipt na. Bantay. O kanang wiris-wiris lang. Kanang wiris. Although valid man na, no? Pero ang gusto na ko may bawan, ilha usa og maayo. Dili ba ni scam? Tiwana na to rights lang niya. Pero gi-explain ko ganina ang rights nga kinanglan nga lukatan tani og tax declaration aron nga magbayad na kita og buhis kada tuig. Kanang pagbayad na og buhis kada tuig pinaagi sa tax declaration, prueba na kana para sa tanan nga you are in the possession for how many years. Pero kung rights lang, palihog lang, tanawa og maayo kay gaduda ra ba ko Mr. Andrew Maggs. Unsay mga papilis inisyal iyang nakita? Tibad-tibad lang sa simod. Kini siya, kini nga offer sa pagbaligya. Basin umaingon siya nga na ako yuta dito. Pero dili siya in possession sa mong yuta. Ako tong ibaligya ni mo 150,000. Oo. Now assuming, nabaligya na, niya tuwa ka na, nagbalhin ka na, tukod kag balay, naay mo anha diya nga naghurumentado kay nganong nakapangahas ka pagtukod sa mong balay, kinsay katugot nimo, maaway. Di ba? Alright, sige. Ato lang ng
padumdumi lang ko kay para ma-elaborate ko niyong mayo kay piking magutas oras dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon. Take note nga doon na tayo YouTube channel sa Nuda Veritas, no? Ma-open ka ng YouTube channel sa Nuda Veritas, pinagila sa pag-type Nuda Veritas CDO. O pagtuplok ni mo na mugawas ang tanang episode sa atong programa. Pili lang mo na. Ang take note, kini nga format sa programa, elaborative kini nga format. Dili kini outline nga ang pagtubag sa mga pautana kundi ato gini explain og mayo para masabtan labaw sa tanan sa ato mga suki nga naa diha mismo sa kadaplinan. Part 1 na tigong panahon oras dinhi sa ato nga pagpanaguban. Ako lang ning tanawa lagi ng rights, balantayunon gining rights. Ako lang sang basahon kining importante kaayo nga topic, no? Mao ning mosunod. Huna-una kanunay ang imong pagkahuyang, ang imong pagkadautan, ang imong pagsupak sa Ginoo aron ikaw mahibalo nga wa kay angay ipasigarbo. Uban ko mapagarbuhon nga murag korek. Paminaw ha. Huna-huna kanunay ang imong pagkahuyang, ang imong pagkadautan, ang imong pagsupak sa Ginoo aron ikaw mahibaw nga wala kay angay ipasigarbo. Okay. Sige, salamat na lang sa inyong pagsunod, pagpaminaw o ang sunod na tong episode sa programa nga Nuda Veritas Wednesday 3 to 4 sa kahaponon. Sa nga sa tungkuyog karapona, Ricky Langga, kami mo ingon, belated Happy New Year, pero murag New Year, kanang Merry Christmas, New Year na sab, pipila ka adlaw gikan karon tungang gabi sa Pizza 30. So kini mga okasyon nga dili angay natong palabyon. Kay mo kaning ilhanan nga gasaka ang ato ang panahon nunot pod sa imuhang pangidaron. Di ba? Sige. Salamat og mayong hapon kaninyong tanan. Standby sa newscast sa Di Madugay uban ni MJ. Mayong hapon kaninyo. Greeting cards of all